muna sa ating pong mensahe. Galing po sa salita po ng Panginoon. At samahan po ninyo ako muli sa ating pong topic or passage. Dito po sa 1 Corinthians chapter 16, verses 13 to 14. So ito po yung ating topic. Second part po natin about biblical masculinity. Okay, so sige po, tayo pong lahat ay magsitayo muli para po sa pagbasa. 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16, verses 13 to 14. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, and be strong, and let all that you do be done in love. Sa Diyos po ang kapurihan, at tayo po ay manalangin. Muli po, Diyos, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon po na makapakinig kami ng inyong po banal na salita. At nawa, Ama, sa tulong at biyaya po ninyo, patuloy kaming hubugin ng inyong pong salita sa tulong po ng banal na Espiritu, pagpapasakop ng bawat isa po sa amin sa katotohanan ng inyong pong kapahayagang ito, Ama, ang patuloy po na manaig sa bawat isa. Patawarin niyo po kami muli sa amin po mga pagkakasala. At ang inyong po lingkod na gagamitin na tagapagsalita, humingi din po ko ng tawad sa akin po mga pagkakasala sa iyo at gamitin niyo po lamang akong tagapagsalita. Itago niyo po ako sa likod ng inyong pong kabanalan, ng inyong pong kapahayagan at ang kapurihan at ang honor, Panginoon, ay sa iyo po lamang, Panginoon. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So, ngayon po, ay muli po nating matutunghayan ang salita ko ng Diyos na kung saan tinuturo po sa atin how to be a man. So, especially doon sa mga kalalakihan, so, biblical manhood or biblical masculinity. So, hindi lang po ito tungkol sa kasarian. So, this is not only about your gender, because most comments, karamihan po sa mga utos or mga tinatawag po nating imperative sa Biblia ho ay sinasabi po ito ay gender neutral. Or ibig sabihin, ito ho ay para sa parehong lalaki at babae. Pero sa Biblia din po natin makikita ang konsepto kung paano maging isang tunay na lalaki ayon po sa pagkadisenyo po sa atin ng Panginoon. And this is not only about yung kumbaga ano ang kasarian po natin, but paano tayo magpa-function ayon po sa pagkadisenyo po ng Panginoon sa atin. Yan. So yun po yung tinatawag nating biblical masculinity. So we have studied last Sunday, so yung unang dalawang katangian ng isang tunay na masculine or kumbaga isang tunay na lalaki sa Panginoon. So meron siyang spiritual vigilance. So he shows yung kumbaga paano maging isang tunay na lalaki or being a man of God by showing spiritual vigilance. So as a recap, so Paul exhorted the Corinthian believers, both male and female, but these 5 imperatives also cover the categories of biblical masculinity with regards to his life, labor, leadership, and love. So the first one here is spiritual vigilance. So ibig sabihin yung pagiging tagapagbantay natin sa ating sarili, sa ating mga minamahal. So let's say kung tayo ay isang padre de pamilya, so we are also exercising vigilance sa kanilang spiritual na buhay. Kaya lagi silang laman ng ating panalangin kung sila po ay unbelievers, na sila'y makakilala sa Panginoon. O kung sila po ay nakakilala na sa Panginoon, kasama po natin naglilingkod sa Panginoon, kasama pa rin sila sa ating mga panalangin na patuloy silang maglingkod sa Panginoon ng may katapatan. So, yun yung ating concern, being a man of God. And also, yung ating awareness na kung saan ay anumang oras po ay pwedeng umatake ang kaaway sa kanila. Kahit po sa isang leader ng church, o ng isang pastor.
So, ganun din po yung kanyang concern. Ano ho? Nang kaaway po anumang oras ay maaaring atakihin ang iglesia. Kaya, ganun na lang po ang ating panalangin. Kaya, be on the alert. Okay? And also, through steadfastness in the faith. So, ang isang tunay na lalaki, ayon po sa Panginoon o ayon po sa Bible, is siya ho ay matibay sa kanyang pananampalataya. So, he is standing firm in the faith or steadfast in the faith. At ito ho ay pinakikita niya sa pamamagitan ng integridad, kung paano siya namumuhay, kagaya po ni Daniel, yung ating pong example nung Sunday. Ano po, si Daniel, na kung saan ay pilit siyang hinahanapan ng butas na kung pwedeng i-accuse sa kanya o laban sa kanya, ay wala silang makita. Yan. There's no trace of corruption. There's no trace of anomaly kay Daniel. At ganoon din dapat sa isang lingkod ng Panginoon. Kaya sabi doon sa 1 Timothy, ang sino mang nagsisik or kumbaga meron siyang aspiration na maging isang leader, una sa lahat, kailangan siya ay without reproach. So, hindi basta-basta ho maging tagapanguna. Una, ang Panginoon ang tumawag sa kanya. At kinakailangan ang pamumuhay niya ay naaayon po sa Panginoon. Naaayon po sa pagtawag ng Panginoon sa kanya. At ito yung tinatawag po nating integridad. At ang ikalawa, pinatutunayan ng kanyang pagtitiwala at debosyon sa Diyos. Kagaya po ni Daniel na kung saan sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, pinoprotektahan siya ng Panginoon habang siya ho ay nasa kulungan ng mga leon at hindi ho siya naanuman o hindi siya napaano ni galos o sa ating Tagalog ay gurlis. So wala man lamang gurlis kay Daniel. Walang sabi nga threat na kung saan natanggap siya mula doon sa mga leon. Ang Panginoon ang nagpatikom sa bibig ng mga leon. Yan. Kaya makapangyarihan po ang ating Diyos basta tayo ho ay magtitiwala at susunod sa Panginoon. Kagaya po ng ating awit kanina sa special number. So, steadfastness in the faith and spiritual vigilance. So, unang dalawa pa lang po yan at tayo po ay dadako na po sa pangatlo. Okay? At sa pangatlo lang po muna tayo magbibigay ng focus ngayong araw po na ito, and that is through servant leadership. So, servant leadership, but if we're going to look in verse 13, ano po sabi dito? Act like men. So, umakto kayo bilang mga lalaki. Okay? So, ano pong ibig sabihin ni Apostle Paul na act like men? Ibig sabihin, dahil ito bang command na ito ay para sa lahat ng taga-Korinto, magpakalalaki ang mga babae. So, hindi po ganoon ang ibig sabihin dito ni Apostle Paul. Ibig sabihin ba, pwede nang magsuot ng damit panlalaki ang mga babae? O umastang lalaki ang mga babae? So, hindi po ganoon ang ibig sabihin po dito ni Apostol Pablo. But the topic here, the subject matter po natin dito is about biblical masculinity. So, makikita natin yung kahalagahan ng tinatawag po nating acting like men. Pero hindi po ibig sabihin, ito yung, gender. Ayon po sa ating kasarian, kundi ang sabi dito is about leadership. Okay? And leadership, so pagiging isang pinuno, ay hindi lang po tungkol sa isang tinatawag nating kakayanan. Kundi ito ho ay makikita ho natin, it has also to do with how he lives as a way of leading people under his authority. So hindi lang ho skills or giftedness ang sinasabi ho ng Bible para ikaw ay maging isang leader o para ikaw ay maging isang kapaki-pakinabang na lingkod ng Diyos. Kundi kung paano mo ipinamumuhay ang pagiging isang lingkod. So yun po yung idea po dito mga kapatid. Kaya sabi dito is, it necessitates a kind of authority characterized by maturity and humility. Kaya sabi diyan, it necessitates a kind of authority that characterizes spiritual maturity and humility. So yun yung sinasabi pong act like men. Hindi yung magpakatumboy ka, o
Astang lalaki ka. Although, kumbaga, it's a general exhortation po ni Apostle Paul. Kasi, Corinthian church po ang sinulatan, both male and female. Pero hindi po ibig sabihin ni Apostle Paul na act like men ay, sabi nga, magdamit lalaki na ang mga babae. Kundi, umakto ho tayo ayon po sa pagkalikha ho sa atin ng Panginoon. But when it comes to our spirituality, when it comes to our spiritual life, let us be, sabi nga, katulad ng isang lalaki na kung saan, ang sabi po dito, spiritually mature. Yan. So, kumbaga, when it comes sa ating pamumuhay, kinakailangan nandun po yung ating, kumbaga, pagiging matanda sa pananampalataya. Hindi ho tayo bata, panghabang buhay sa pananampalataya. So, what does it mean to act like men? Okay? Kaya, servant leadership, yung salitang act like men po, it is characterized by spiritual maturity. Okay? It is characterized by spiritual maturity. Kagaya po na sinabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 11, kasi ang tinutukoy mo dito yung spirituality. Yung salitang act like men. So, hindi yan tungkol sa babae, kailangan umakto kang lalaki. Kundi ang sabi mo dito, ang pagpapakalalaki na ibig sabihin po dito ni Apostle Paul, ay tayo'y umaktong mature sa ating pananampalataya. So, sabi po dito sa verse 11, chapter 13, okay, when I was a child, I spoke like child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. So, lahat tayo dumaan sa tinatawag po nating spiritual infancy. Kagaya ng isang sanggol na ipinanganak, na nangyari ho sa atin, nangyari po ito nung tayo ho ay tumanggap kay Kristo. Nung tayo ho ay nanampalataya. And kagaya ho ng isang taong lumalaki mula sa pagiging sanggol, sa magiging bata, at sa kanyang pagiging bata, siya ay patuloy na magiging growing. Siya ay magiging binata, siya ay magiging adult, and ganoon din po ang babae. So, ganoon din po sa ating spiritual. So, tayo ho'y dumaan lahat sa tinatawag nating spiritual infancy, pero hindi po tayo panghabang panahon spiritually infant. Amen? Kaya sabi po dito, to act like men is to be mature. To be spiritually mature. So, kagaya po ng isang bata, kagaya ng isang infant, I don't know kung hanggang saan yung ng infant Pero mga 2 taon, 3 taon. Yan. So, ano pong mentality ng 2 years old? Ng mga 3 taong bulan bata? Di ba siya more on self? Yan, ID mind. Yung talagang attention niya, gusto niya sa kanya. Lahat ng bagay gusto niya kanya. Di ba? Pag may pabibili siya, talagang hindi siya titigil sa pag-iyak hanggang hindi niya makukuha. Di ba? So, ganun yung mentality ng isang 2-year-old or 3-year-old. And likewise, sa atin, bilang isang tao, kapag ang isang mananampalataya ay nandun pa rin sa state of infancy or spiritual infancy, siya ho ay makasarili. Selfish. That's why selfishness marks spiritual infants. Makasarili. Kaya, it's a matter of kung sino ang mas minamahal mo o sino mas binibigyan mo ng prioridad sa buhay mo. Ang Diyos, ang iba, o ang iyong sarili. So, dyan natitest kung ikaw ay spiritually mature or you're still a spiritual infant. At hindi tayo magiging effective spiritual or hindi tayo magiging effective servant leader or leader kung tayo po ay nananatiling sanggol sa ating pananampalataya. That we still, sabi nga, we speak, sabi nga, kagaya pa rin ng isang bata, we think, kagaya pa rin ng isang bata, we reason, kagaya pa rin ng isang bata. Na pag pinagsasabihan ay mas marami pang daldal, mas marami pang sagot kaysa sa pangaral. So those are yung childish ways na tinatawag.
Ganon din po sa atin, sa spiritual, na kapag halimbawa, tayo ho ay nasa strike ng Word of God, hindi tayo teachable, hindi tayo receptive. We tend to be to be angry. Nagagalit tayo kasi na yung ego natin nadadanggil, di ba? That's why selfishness marks spiritual infants. So, kung tayo po ay nandun pa rin sa spiritual infancy, kasi ito yung sitwasyon ng mga taga-Korinto eh. Kaya sabi ni Apostle Paul, huwag kayong manatili sa pagiging bata. Di ba? Sabi niya doon sa chapter 3 na sila ay kay tagal na sa pananampalataya pero hindi pa rin sila pwedeng pakainin ng matigas. Sapagkat sila'y makalaman. Infants, sabi nga, they're still infants. Okay? That's why, not only selfishness, hindi lang yung pagiging makasarili, mga kapatid, ang marka ng isang spiritual infant. Secondly, carnality. O yung pagiging makalaman. Yun po yung ating sinabi kanina. In chapter 3, verse 1, tingnan po natin, ng 1 Corinthians din. Kasi ang ating passage po is nasa dulong part ng 1 Corinthians. Ngayon, titingnan po natin pabalik kung ano po yung mga katangian ng tinatawag po nating spiritual infant ayon po kay Apostle Paul. So, ang sabi dito, carnality also marks spiritual infants. So, chapter 3, verse 1, but I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. O, tingnan po natin mabuti ha. Hindi po ibig sabihin ang fleshly ho dito o mga carnal Christians ay hindi po ligtas. Yun po ang sinabi ng Bible. Kasi sinabi po dito ni Apostle Paul, brothers, mga kapatid. Ibig sabihin, kapwa niya, mananampalataya. It is just that sila ho ay hindi nagpapasakop sa Panginoon. It is just that hindi ho sila controlled by the Spirit. Kaya sila yung tinatawag na carnal Christian. So ano yung nagpo-control sa kanila kung hindi ang Espiritu ang nagpo-control? Yung kanilang laman mismo. Okay? They're still controlled by their flesh. Okay? At yan din po ang tinatawag nating mark or characteristic ng isang spiritual infant. So, straightforwardly na sinabi po ni Apostle Paul, sabi niya sa verse 1, people of the flesh as infants in Christ. Yan. O mga bata pa rin, o mga sanggol pa rin, sa Panginoon. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now, you are not yet ready, for you are still of the flesh. So, carnal Christians, ligtas, pero hindi sila controlled by the Spirit. Or hindi ho sila, ang tawag dito, filled. Yan. Hindi sila filled by the Spirit. Or filled by the Spirit. Kasi pag sinabing indwelled, salvation. Pero pagka sinabing filled by the Spirit, so they are controlled by the Spirit. But these fleshly Christians, they are, sabi nga, Spirit indwelled, but they are not infilled, or there's no infilling of the Spirit because ang nagkocontrol pa rin sa kanila ay ang kanilang laman. Yan. Hindi sila spiritual. Okay? So, yun po yung una, or pangalawa. So, first one is selfishness, o ang pagiging makasarili. Okay? Kung I, me, mine pa rin po ang ating mentality sa ating paglilingkod sa Diyos. So, that is spiritual infancy. Ikalawa, carnality. Kung binibigyan mo pa rin ng priority ang iyong sarili o ang laman mo sa mga bagay-bagay. So, yun po ay isa pang tanda ng tinatawag nating spiritual infancy. Therefore, hindi mo tayo maging effective na servant leader or hindi tayo servant leader. Okay? And on the opposite side, selflessness marks spiritual men. So, the opposite of selfishness is selflessness. And to be mature, you must be selfless.
Amen? Amen. Kagaya sabi ng Panginoong Yesus, Mark chapter 10 verse 45, the Son of Man, naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. So not to be served, but to serve, and to give His life a ransom for men. So merong element of giving. Merong element of, sabi doon, serving. Not only serving, but He demonstrates service by giving. Ibinibigay niya ang kanyang buhay. Ibinibigay niya ang kanyang sarili. Ano po? So that is spiritual maturity. Pero kung hindi ho tayo committed na magbigay ng ating buhay sa Panginoon, kung tinitake lang ho natin yung ating time sa Panginoon as, kumbaga parang naka-schedule lang po siya sa ating buhay, hindi talaga natin priority ang Panginoon. Nagle-let lang po tayo, nagse-set lang po tayo or nagbibigay lang po tayo ng oras para makadalo sa gawain. So, hindi ho yan indikasyon na tayo ho ay isang malagong Kristiyano. Ano po? Nananatili pa rin ho tayo sa maling konsepto ng paniniwala o ng ating paglilingkod sa Diyos. Kaya, selflessness marks spiritual men. Okay? That is serving and giving our lives to God. Kaya yung tinatawag nating worship, sa Romans chapter 12. Yan. Presenting ourselves as a living sacrifice. Okay? Not presenting yourself as a dying. As a dying one na wala tayong, kumbaga wala yung ating puso sa ministry. Physically present. Pero wala yung damdamin natin dun sa ating ginagawa. Hindi bukal sa puso natin yung ating pag-attend sa church, bagamat tayo ay present sa church. Hindi bukal sa puso natin ang umawit sa Panginoon. Hindi bukal sa puso nating makipagbatian sa ating mga kapatid. So, yun po yung sinasabi dito. Okay? And also, spirit-controlled life also marks spiritual men. So, spirit-controlled, that is filled with the Spirit. Okay? Sabi dito. And growing, okay? So, of course, when we say maturity, growing. May paglago ho nangyayari. At hindi lang ho siya nangyari at patuloy pa rin nangyayari. Di ba? Patuloy na nagaganap. Okay? So, sabi po dito, paano po nakikita ang tinatawag nating spirit-controlled life? So, in 1 Peter chapter 2, verses 1 to 3, titingnan po natin mga kapatid, ano po sabi dito sa 1 Peter chapter 2? Okay. Verse 1 to 3. So, put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander, and like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. So, growing by craving for the pure milk of the Word. So, paano tayo lalago? Let us crave for the Word of God. Hindi lang ho basta tayo naghahanap ng makakain, kundi yung naghahanap po tayo ng, kumbaga, suitable for our growth. Yan. Nang may pananabik. Yun po yung sinasabi po dito. Hindi na tayo naghahanap ng makakain na may panlalaman lang po tayo sa ating sikmura. Hindi po ganun ang sinasabi dyan. But spiritual men, they crave for the pure milk of the Word because they know that this Word will enable them, will help them to grow, to be nourished, to stand firm in their faith, to be vigilant, to be strong.
Mga kapatid, like men. Okay? Na tayo ho ay mapuspos ng katotohanan ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi lang ho nasa ulo lang natin ang Word of God. Magaling ho tayong magmemorya. Pero pag pinagsabihan, ang galing sumagot. Magaling magsaulo. Pero pagka in-strike ng salita ng Panginoon ay hindi niya kayang tanggapin ang kanyang kamalian. Ano po? Kaya, it is growing by craving for the pure milk. Okay? Because we know that the Word of God is the most, sabi nga, ito yung pinaka-kailangan po natin para sa ating pag-unlad sa Espiritu. Kumbaga, daig pa nito ang multivitamins. Daig pa nito ang A to Z, yung isang food supplement or multivitamins. From A to Z. Yan. Daig pa niya yun. Higit pa ho salita ng Panginoon doon. Kung paano ang gatas ng ina ang pinaka-mainam. Yan, sa isang sanggol para sa ho'y maging malusog. Yan, kung mapapansin natin, yung mga lumaki sa breastfeed, talagang ang bibintog. Talagang kitang-kita mo yung health o yung kalusugan ng isang bata. Pero hindi naman natin inaano yung lumaki sa formula. Pero sadyang wala nang makakahigit sa breast milk. Okay? Sa isang sanggol. Di ba? Ganon din po ang salita ng Diyos sa ating espiritu. That is the key to spiritual maturity. And also for effective leadership. Para maging isang epektibo rin tayong tagapangunan. And growing by leaving our childish thinking and behavior. So, kailangan na nating iwanan, bitawan ang pagiging isip bata. O ang pag-iisip at pag-uugali na tulad ng isang bata. Kaya sabi ng 2 Peter 3, verse 18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lumalago sa biyaya at kaalaman sa ating Panginoong Jesus. Hindi ho tayo ninanais ng Diyos o hindi ho hangad ng Diyos sa atin na tayo ho ay panghabang panahong bata o panghabang panahong immature sa ating pananampalataya. Okay? That's why servant leadership is characterized by spiritual maturity. So that is act like them. To be mature. Amen? Kasi pagka, halimbawa, tanungin tayo, gano'n na tayo ka-mature? Kumbaga, ang parameter ho natin para masabing mature ang isang Kristiyano ay yung tagal niya sa pananampalataya. Pero marami hong matagal na sa pananampalataya, pero pagka dumating ho sa mga pagsubok, hindi sila ganoon katatag. Hindi sila ganoon katibay. Meron din namang bago pa lang sa pananampalataya, pero ang tibay. Di ba? Kaya hindi ho yan nasusukat sa tagal. Kumbaga, gano'n na tayo katagal sa ministry, o gano'n na tayo katagal na mananampalataya, kundi gaano tayo katagal na exposed sa salita ng Panginoon. Gaano kahaba ang ating exposure sa presensya ng Panginoon. To meditate His Word and to live for Him. Okay? So that is the first thing, na dapat nating malaman, how to be or how to act like men. So, sabi dito, we need to be mature or spiritually mature. Sa lahat ng aspeto. At
Hindi po yan mangyayari kung tayo ho ay, sabi nga, tinitake lang ho natin ang paglilingkod sa Panginoon, katulad lamang ng isang pampalipas oras, okay? O hindi natin priority ang Panginoon mismo. And we have letter B, servant leadership is characterized by sincere humility. So, when we say sincere, that is not false humility. Sincere means genuine or authentic na pagpapakababa. So, hindi lang po yan basta tungkol yan sa ating skills o tungkol yan sa ating mga kakayanan o abilidad para tayo ho ay manguna o maging isang effective na leader. But the effectiveness ng ating pagiging leader ho, bukod ho sa ating maturity, sa espiritu, ay kailangan din meron tayong humility, kababaang loob na totoo, at hindi ho pagpapakitang tao na klase ho ng pagpapakababa. Ano po? So, ang example po naman natin po dito ay si Moses. So, tingnan po natin sa Exodus chapter 3, mga kapatid. Exodus chapter 3, verse 11. So, we know that this chapter, so ito ho ay nangyari po saan? Sa burning bush, na kung saan ay nakita po ni Moses, at doon ho siya tinawag ng Panginoon, at doon ho siya kinumisyon as a leader, bilang isang leader na magpapalaya sa Israel. So tingnan po natin ang sabi po ni Moses. Okay, so tingnan po natin sa verse 10 muna. Sabi po ng Panginoon kay Moses, "Come, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt." Verse 11, "But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt?" So ano po yung magandang example dito na pinakita ni Moses? Anong sabi niya? Ano yung response niya doon sa sinabi ng Panginoon? Panginoon, sino po ako? Yan. Sino po ako? Ako yung isang hamak lamang. Ako yung isang hamak lamang na Hebreyo. O isang hamak lamang na taong inyong kausap. Hindi ho siya klase ng tao na nung siya'y tinawag ng Panginoon, agad siyang nagsabi, "Yes, Lord. Yan, I am ready to be the leader of Israel. Yes, Lord." Sabi nga, parang may pagmamataas. Meron siyang, kumbaga may mapagmataas ang approach. But ang makikita ho natin dito kay Moses, so, hindi ho niya tiningnan yung kanyang sarili. Na in a way na siya ho ay worthy doon sa pagtawag sa kanya ng Diyos. So, who am I? Okay? Kaya, leading as God's servant is not by having the skills or abilities to lead, but to regard it as a divine call. So, regarding it as a divine call. Ang Diyos ang tumawag. At kapag ang Diyos ang tumawag, hindi ho tayo magmamataas na, "Ay, salamat Panginoon at tinawag mo ako." Kasi, ang tagal ko nang hinihintay. Ang tagal ko nang hinihintay yung calling mo sa akin eh. Kung naman ay bachelor's degree. Nakapagtapos ako. Yan. Malakas ang loob ko. Pwede akong tumulong sa maraming paraan. Financial, intellectual, or anything. So talagang very proud ang approach. Pero pagka ang Diyos ang tumawag, kagaya ng pagtawag niya kay Moses, at nung tumugon mo si Moses, anong kanyang unang sinabi? "Sino po ako, Panginoon?" Ganon din po ba ang ating naging tugon? Nung tayo'y tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya.
So hindi lang po ito para sa mga tinawag na mag-full-time sa ministry, kundi yung pagtawag ng Panginoon sa atin para tayo magpagamit sa Kanya. Meron po ba tayong ganung realization? Na Panginoon, sino po ako para inyo akong gamitin sa gawain ito? Panginoon, sino po ako para ako ay iligtas ninyo at ilagay sa kawang ito? Hindi naman po ako magaling. Maraming excuses dito si Moses para hindi siya piliin eh. Pero siya talagang piliin ng Diyos. Ano? Pero, kumbaga sa isang banda makikita ho natin yung kagandahan na hindi ho siya nagmataas sa Panginoon at hindi niya ipinakita sa kanyang naging response na worthy siya doon sa pagtawag ng Panginoon na maging leader ng Israel. Kundi, with humbleness, sabi nga, with humility. May kababaang loob niyang tinanggap ang pagtawag sa kanya ng Panginoon. And that is servant leadership. Ano? Ang puso ng isang tunay na nangunguna o ng isang tunay na leader, kaya siya tinatawag na servant leadership, kanyang tinatanggap ng may kababaang loob ang atas sa kanya ng Panginoon. That's why, regarding it as a divine call, ang Diyos ang tumawag. Hindi ito gawain ng tao. Hindi ito ministry ng tao. Ito yung ministry ng Panginoon. Di ba? Kaya pag tayo ho, halimbawa, nag-succeed yung ating ginawa sa church, nagtagumpay ang gawain, saan tayo anong response natin? Pinupuri natin ng Panginoon. Kasi gawain niya ito eh. Amen po ba? Lagi mo nating sinasabi, Panginoon, maraming salamat po. Kung hindi mo dahil sa inyo, ang church na ito hindi aabot sa 37 taon. Kung hindi po dahil sa inyo, matagal na hong wasak ang gawain ito. Di ba? Kung hindi po dahil sa inyo, baka itong mga taong ito ay nabubuhay pa rin sa kanilang mga kasalanan. At baka napahamak na sila ng tuluyan. Kung hindi po dahil sa inyo. So, lagi ho nating ina-attribute sa Diyos. Ang lahat ng mabubuting kaganapan o tagumpay sa gawain. Okay? And also, leading as God's servant has the willingness to learn from others. Ang kababaang loob po ay ipinakikita rin sa pamamagitan ng kahandaan niyang magpaturo mula sa iba. Meron siyang tinatawag na teachable heart. Do we agree with that, mga kapatid? Siya yung nagpapaturo at hindi siya yung tipong, hindi mo pwedeng pagsabihan. Yan. Alam ko yan. Huwag mo akong turuan. Mas matagal na ako dyan. Wala ka pa sa sinapupunan ng iyong ina. Sabi nga yun yung ating yung ating mentality. Pero alam niyo po ba si Moses dito sa Exodus chapter 18? So napansin po nung kanyang biyanan na si Jethro na parang hirap si Moses. Kasi kung titingnan po natin dito sa chapter 18 verse 13, ano pong nangyari po dito? Exodus 18:13. Ano po sabi dito? The next day Moses sat to judge the people, and the people stood around Moses from morning till evening. And when Moses' father-in-law saw all that he was doing for the people, he said, "What is this that you are doing for the people? Why do you sit alone and all the people stand around you from morning till evening?" And Moses said to his father-in-law, "Because the people come to me to inquire of God. When they have a dispute, they come to me and I decide between one person and another, and I make them know the statutes of God and His laws." Moses' father-in-law said to him, "What you are doing is not good. You and the people with you will certainly wear yourselves out, for the thing is too heavy for you. You are not able to do it alone. Now, obey my voice. I will give you advice, and God be with you."
You shall represent the people before God and bring their cases to God, and you shall warn them about the statutes and the laws, and make them know the way in which they must walk and what they must do. Moreover, look for able men from all the people, men who fear God, who are trustworthy and hate a bribe, and place such men over the people as chiefs of thousands, of hundreds, of fifties, and of tens. So pinayuhan po si Moses ng kanyang binan na siya ho ay mag-delegate ng mga mapagkakatiwalaang tao na po pwede niya maging kahalili. Nasa halip na sa kanyang lalapit, so may mga delegated person ho na kung saan sila na ho ang lalapitan. Para hindi ho masyadong mabigat sa part po ni Moses. At ano po ang ginawa ni Moses? Verse 24, Moses listened to the voice of his father-in-law and did all that he had said. Sumunod si Moses sa payo ng kanyang father-in-law. Ngayon, ang isang leader ho ay marunong makinig. At hindi sarado ang kanyang tenga sa kritisismo at payo ng mga taong ginagamit din ng Diyos para sa kanyang pag-unlad. That's why he has the willingness to learn from others. So, kaya hindi po ito competition. May kanya-kanya ho tayong antas ng kaalaman, karanasan, pero ito hong lahat ng ito ay pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa sama-sama ho nating pag-angat. At hindi ho natin gagamitin yung ating karanasan o kaalaman para pabagsakin ang sinuman. Amen? Amen. Hindi ho katangian ng isang tunay na leader, and he is not acting like men, kung ang kanyang mentalidad ay siraan ang kanyang kapwa o pabagsakin ang kanyang kapwa upang siya ang higit na tumaas o magbukang siya o ang higit na mataas. Hindi po ganyan ang leadership. Kaya, he has the willingness to learn from others. So, learn from our mistakes. Okay? Hindi po pwedeng nagkamali na, babalik pa rin, uulit pa rin. Ang pinagsabihan ng, huwag mo nang gawin, ay ginawa pa rin. Tapos nabigo na naman. So, sabi nga, learn from our mistakes. And ginagamit po ang mga ito upang tayo ho ay tumibay sa ating paglilingkod sa Diyos. And leading as God's servant sets himself as example on how he submits and follows God. Paano siya magpapasakop at susunod sa Diyos. Hindi ho ito basta lang nagtuturo. Ang leader ho, hindi ho lang siya basta nagtuturo how to be a leader. Okay? But he sets himself as an example how. Paano ba maging isang tunay na leader? At ito ho ay inihalimbawa din po ni Moises. Kaya sabi po dito sa Hebrews chapter 11, verse 24 to 27, ano po sabi dito? Hebrews 11, 24 to 27. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. So si Moses, ayon po dito, he chose to be known as servant of God rather than a son of Pharaoh's daughter.
Hindi niya piniling maging sikat. Hindi niya piniling maging trending. Hindi niya piniling maging pamoso sa sanlibutan. Mas pinili niyang makilala siya bilang lingkod ng Diyos. Yan ang katangian ng isang tunay na leader. He was really, sabi nga, acting like men. And he considered his service to God as greater riches than the riches of the earth. Kayamanan, higit para sa kanya ang paglilingkod sa Diyos kaysa ang magkaroon siya ng kayamanan sa lupa. Is Christ our greatest treasure? Si Kristo ba ang ating pinaka-great, sabi nga, the greatest treasure, the most precious treasure that we have? Yes. Because in Him we have everything. And without Him, we are nothing. Kung wala si Kristo, wala tayo. Kung tayo na kay Kristo, meron tayo. Lahat tayo meron. Hindi man ito bagay na material. Pero lahat ng kailangan natin sa buhay ay meron po tayo. Pag tayo na kay Kristo. At yan ang inaalala ng isang lingkod ng Diyos. Hindi siya nothing. Although siya ho ay nothing sa mata ng mundo, sa mata ng mga tao, pero sa Panginoon, He has everything. Nasa Kanya lahat. Sapagkat siya ay naglilingkod sa tunay at buhay ng Diyos. Kaya ito po yung dalawa, mga kapatid. So, acting like men is acting in maturity and humility. Isa lang ho ang pinaglilingkuran natin. At wala hong maaaring maglingkod. Sabi nga ng Matthew chapter 6, verse 24, no one can serve two masters. Hindi natin pwedeng paglingkuran ng Diyos o ang mundo, ang Diyos o ang laman, o ang Diyos at ang salapi. Isa lang ho dapat ang ating pinaglilingkuran. Kaya tinuturing natin ang sabi nga, the greatest treasure sa buhay natin ay ang Diyos. Sapagkat siya ho ang ating pinaglilingkuran. Kaya Moses followed God's leadership in his life, and that is sincere humility. Yun ang tunay na kababaan. Kung paano siya sumusunod sa direksyon ng Panginoon sa kanya. Hindi siya sumasalungat sa direksyon ng Panginoon sa kanya. Kaya sabi ng isang line dun sa ating inaawit, I'd rather be led by His nail-pierced hand. Diba? I'd rather be led by His nail-pierced hand, not by someone else's hand. Kundi ang kamay ng Panginoon ang gumagabay sa atin. Ang kamay ng Panginoon ang nagdidirect sa atin. Okay? That's why acting like men is acting in maturity and humility. By yielding to the Spirit's control and humbling ourselves before Him, let us move forward towards spiritual maturity and humility in our being as servant of the Lord. Let us move forward. Huwag tayong mas stand still o mas stuck sa ating spiritual life. Tayo ho'y lumago. Ang paglago ho, sabi nga, yes, primarily sa Panginoon. Pero kung wala ho tayong initiative, kung wala ho tayong pagkukusa na magpagamit sa Panginoon, na sumunod sa Panginoon, hindi ho natin ma-achieve yung katangiang ito na pagiging isang tunay na leader. Kaya act like men, sabi ni Apostle Paul. Let us